Ako si Jay, panganay sa tatlong magkakapatid. Si Papa, manggugubat. Umakyat sa bundok para manguhan ng ugat at gamot. Pero tuwing kabilugan ng buwan, hindi siya natutulog. At tuwing umuwi siya mula sa gubat, may dalang sako. Nang gabing yon, ibang-iba ang dating niya. Pawisan, mabigat ang hakbang, at ang sabi niya lang, walang bubuksan dito, bukod sa akin. Bandang 3:00 ng madaling araw, bumangon ako para umihi. Napansin ko agad, gumagalaw yung sako. Walang hangin, wala ring pusa. Pero parang may pumipiglas sa loob. Lumapit ako, dahan-dahan kong sinilip ang bukasan, at doon muntik akong himatayin. May buntot, mahaba, maitim, makintab, gumagalaw. Hindi buntot ng baboy o sawa. Para siyang buntot ng isang nilalang. Parang buhay pa. Tumigil ako sa paghinga. Biglang narinig ko ang yabag ni Papa. Agad akong nagtago. Sumilip ako sa may bintana. Si Papa buwat ang sako. Naglakad papunta sa likod ng bahay. May mga malaking puno ng akasya. Ilang saglit pa, may narinig akong umuulong. Hindi tunog ng aso. Parang hayop na hindi kilala ng tao. Kinabukasan, tahimik si Papa. May dugo sa kuko niya. May hiwa sa leeg. Sabi ng albularyo, may mga taong hindi basta tao. Kailangan nilang magdala ng bahagi ng aswang, buntot, mata, puso. Simula noon, hindi ko na siya matitigan sa mata. Kasi tuwing titingin siya, parang pinipilipit ang kaluluwa ko. At tuwing bilog ang buwan, naamoy ko na naman ang amoy ng dugo at nasusunog na laman. Guys, I'm doing live every day, 9 p.m., 3 stories. Follow me for more stories like this.